Ang magkaibigang pusa. Noong unang panahon, may nakaupo na pusa sa gilid ng bubong. At ito ay si Muning na nakatingin sa mga bituin. Hoy Muning! Anong ginagawa mo dyan? Dilim-dilim na! Tinitignan ko ang mga bituin. Ang dami-dami nila. Parang mga isda sa langit. Isda sa langit? Ang weird mo talaga. Dapat natutulog ka na. Bukas maghahanap ka pa ng pagkain. Ikaw naman, Miming, lagi ka na lang natutulog. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang nasa labas ng bahay niyo? Bakit naman ako magtataka? Mas masarap kayang buhay sa loob. Libre ang pagkain, malambot na higaan, at hindi ako nababasa sa ulan. Pero hindi mo naranasan ang kalayaan, ang makatakbo sa mga kalye, ang pakipaglaro sa ibang pusa, at ang makahanap ng sarili mong pagkain. Parang masaya nga yun. Pero nakakatakot din. Papahamak ako. Hindi naman. Kailangan lang maging matapang. Tara, samahan mo ako. Tingnan natin ang mundo. Ewan ko. Baka mapagalitan ako ng amo ko. Sige na, isang gabi lang. Promise, babalik tayo bago sumikat ang araw. Sige, tara na. Pero ikaw ang mananagot kung kapagalitan ako, ha? Tumalon ang dalawang pusa sa bubong at tumakbo sa dilim ng gabi. Dalian mo, Miming! Baka mahuli tayo ng aso! Ang bilis mo naman tumakbo! Dito muna tayo magpahinga. Ang dumi naman dito. Amoy basura. Paano ka nakakatagal dito araw-araw? Sanay na ako. Kailangan kong maghanap ng pagkain. Minsan, may mga mababait na tao na nagbibigay sa akin. Kawawa ka naman. Gusto mo, ibahagi ko sa yung pagkain sa bahay? Hindi na kailangan. Mas mahalaga sa akin ang kalayaan. Pero salamat sa alok mo. Maya-maya ay nakarinig sila ng ingay. Don't look now. I'll tell you in a minute. I'm ready to go. Magtago! Magtago tayo! Nagtago sila sa tabi ng basurahan. May dumaan na grupo ng kabataan na nag-uusap at nagtatawanan ng malakas. Hindi tayo nila nakita. Kaya nga, kailangan maging maingat sa kalye. Maraming panganib. Nang mawala na ang mga kabataan ay agad silang lumabas sa pinagtataguan nila. Siguro tama ka. Mas masarap pa rin ang buhay sa bahay. Pero kahit nakakatakot, masaya rin palang magkaroon ng adventure. Tara, may papakita ako sa iyo. Dinala ni Muning si Miming sa pinakamalapit na palaruan. Ito ay tahimik at walang katao-tao. Ang buwan ay kumikinang sa kalangitan. Tingnan mo, ang ganda ng buwan, di ba? Nga, may isang malaking bola ng ginto. Hindi ko to nakikita ng ganito kalinaw sa bahay. Umupo sila ng tahimik habang pinagmamasdan ang kagandahan sa kalangitan. Salamat, Muning. Dahil sa iyo, nakita ko ang isang bagong mundo. Walang anuman. Kaibigan na kita ngayon. Ang dalawang pusa ay naging matalik na magkaibigan habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin sa kalangitan. At dito nagtatapos ang kwento ng magkaibigang pusa. Lagi nating tandaan na kahit magkaiba ang pamumuhay, magkakaroon ng kaibigan gaya ni Muning at Mimi. At ipinapakita sa kwento na dapat maging kontento na ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nakabase sa material na bagay, kundi pati na rin sa mga karanasan at relasyon sa iba.